Panginoon, di ba sabi mo ang kaligtasan ay para sa akin? What about my family? Listen, wait. Wait. Why? Yes, totoo yun. Sinabi yun ng Diyos, but always remember, you know what? Merong tamang oras at panahon para sa bawat individual. That's why hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. Lord, ngayon na, hipuin mo yung buhay niya. You cannot do that. Hindi mo rin pwedeng sabihin yun sa Diyos. You can pray for them. Amen? And alam ng Diyos yung tamang timing. Yung tamang panahon. You know that? Amen. Why? It's because ang isang bunga na, you know what, kulang sa panahon, hindi mo rin yan ma-appreciate. Once na yan ay tinikman mo. Tama ba? Now, meron na tayong tinatawag na kalburo system. Tama? Kinakalburo mo para madali siyang mag-alab. Amen? Amen. Kinakalburo mo, why? Kasi para madali siyang mag-alab. Sorry, para madali siyang mahinog. Okay, let's continue. Amen? Okay. Go up to Ai, sabi dito, and its king, just as you did to Jericho. Sorry. Go up to Ai. Oh, see, I have given into your hand the king of Ai. Amen? Amen. What? You? Susunog yung building? Let us pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we come against, oh God, yes, oh God, to the works of the enemy here on this place. We do not allow, oh God, yes, oh God, ang anumang plano ng kaaway, oh Diyos, sa lugar na ito na mangyari right now. Father, yes, oh God, in the name of Jesus, hindi namin pinahintulutan sa pangalan ni Jesus ang anumang plano ng kaaway laban sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, yes, oh God, sa iyong grasya, sa iyong habag, na ngayon pa lamang ay inyo pong ipinadala na sa aming lugar. Sa pangalan ni Jesus, pinawawalang bisa namin, Ama, ang anumang, yes, oh God, plano ng kaaway, oh God, sa lugar na ito. Lord, patuloy namin, O Diyos, ipinawawalang bisa, maging, O God, ang spirito ng apoy na yan, yes, na kung saan ay nagmumula o nanggagaling sa kaaway. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko na ang apoy na yan, na siyang tumutubok sa ibang bahay, sa ibang tahanan, ay mapawalang bisa mula ngayon. In Jesus' name. Salamat po, Diyos, na ang lugar na ito ay inyong poproteksyonan. Ang lugar na ito, Diyos, ay inyong iingatan. Ang lugar na ito, Diyos, ay patuloy mo, Panginoon, na pag-iingatan. In Jesus' name we pray. Maraming salamat, O Banal na Espiritu, na ikaw ang mag-iingat sa buong lugar na ito, O God. Salamat po, Panginoon, na walang anumang masisira at masusunog sa lugar na ito, sa building na ito, O God, maging sa property ito. In Jesus' name. At maging sa bawat karatig na lugar na ito. Salamat, Lord, na poproteksyonan mo sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo ang bawat may buhay, ang bawat tahanan, ang bawat individual sa lugar na ito, ang bawat property sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Thank you so much, Lord, for your grace upon this place. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Please be seated. I'll sit.
It's okay, talaga iba lang pala. It's okay. Thank you. Okay. Please be seated. Oh, that is related for our topic. Don't worry. Amen? That's why, listen, it's up to you. You know what? Kung paano mo hayaan ang sarili mo, na ikaw ay maging, sundalo ng Diyos on these last days. For you, para ang bagay na yan ay mangyari at magkaroon ng katuparan sa buhay mo, listen to me. You know what? Ang kinakailangan natin gawin isang bagay. Ano yun? What is that? Yung? Okay. Okay. Napatay na? Okay, that's good. Okay. So, can you imagine that? Nasa sa atin yung decision. Amen? Kung tayo ay magmumove bilang mga sundalo ng Diyos. Amen? Or hindi. That's why always remember, na hindi dapat tayo makontento na every Sunday, tayo ay Sunday goer lang. Anong sinasabi ko? Pastor, wala akong ministry na alam. Listen to me, hindi mo kinakailangan mag-involve sa anumang ministry. Do you believe on this? Ang kailangan mo, mag-involve ka sa pamilya ng Diyos. Amen. Hindi kita kailangan bigyan ng title. Anong title na gusto mo? No, hindi kita kailangan bigyan ng title. Why? Listen, it's because ng totoo, if I will remove the name or the title sa iyong pangalan, sa iyong buhay, anong mananatili sa iyo? Anong matitira sa iyo? You know what? For so long, ito naging problema ng maraming simbahan. Did you get these things? Why? It's because nasanay ang mga tao na the reason kung bakit sila gagawa, why? It's because they have the name. I am the musician. I am what? The elder. I am what? Disciples of the church. Worship leader of the church. Usher of the church. Listen, if I will remove that sa iyong buhay, are you still existing? Ang totoo, proven and tested. Sa karamihan ng simbahan sa buong mundo, once you remove the title, hindi na nila alam kung ano pa ang susunod na mangyayari sa kanilang buhay. Why? It's because for them, gumuho na ang kanilang mundo. But you know what? I hope and pray na hindi ganyan na mangyari sa inyo. You must see Christ na nabibuild sa buhay mo. First of all, once na ang Kristo na tinanggap mo sa iyong buhay ay totally na-build sa pagkatao mo, then pwede mong sabihin sa buhay mo, sa sarili mo, are you ready? Hello, listen to me. When you have Christ already sa iyong buhay, then doon mo masasabi sa sarili mo, you are ready. Why? It's because ang kailangan natin, si Kristo sa buhay natin. Hindi natin kailangan yung title. Hindi natin kailangan kung ano mang meron na pangalan na kailangan na isabit sa iyong dibdib. Para lamang mag-move ka. Why? It's because ang kailangan mo, you know what? Kristo o si Kristo sa buhay mo, sa pagkatao mo. I tell you. That's why this is the problem. Wala tayong pwedeng maging katuwang para saan? Sa bagay na ito, listen to me, kung hindi natin alam kung ano yung role natin sa pamilya ng Diyos. Hello? Did you get this? Now look at, sabi dito, I have given into your hand the king of Ai. Bakit kailangan ibigay ng Diyos ang hari sa kamay ni Joshua? Why? It's because from the very start, base sa plano ng Diyos, nais ng Diyos na ang lugar na iyon ay ibigay saan? Saan? Sa bayan ng Israel. Sa pangunguna ni Joshua. Para yun ay mangyari, para yun ay magkaroon ng katuparan, listen to me,
no, kinakailangan na yung set man sa lugar na yon, o yung leader sa lugar na yon, o yung king sa lugar na yon, ay una sa lahat, no, yun ay kanilang makuha. Are you with me? That's why, ano ang usapan natin? Be sure na sa inyong lugar, alam nyo kung sino-sino yung mga set man o yung mga leader sa inyong lugar. Tama ba? This time, ituon nyo yung inyong panalangin, yung inyong mga mata doon sa mga set man sa inyong lugar. Pray for them. Amen. Now one day, ang Diyos ay magbibigay ng opportunity sa inyo para saan? Para saan? No? Magbibigay siya ng opportunity sa inyo na siya ay magbubukas ng panibagong pintuan or doors of opportunity para sa inyo upang sa ganun, you know what, itong mga setman na ito sa inyong kanya-kanyang lugar ay may impluwensyahan ninyo. Are you with me? Listen, hindi ko i-share o hindi ko ibabahagi o wala akong karapatan na ibahagi ang salita na ito if personally wala akong nararanasan sa buhay ko. If personally, dun mismo sa aming community, you know what, hindi namin ito na-experience ngayon. No. For me, hindi ko kinakailangan hintayin na dumating na mag-response yung mga malalaking pangalan. No. Kinakailangan ko lang, ano yun? Yung mga tao, kahit na sila ay maliliit lamang sa mata ng tao, but still, sila pa rin yung mga malinaw na leader or setman sa aming lugar. I tell you, yun lang yung kailangan ko na lapitan. And by God's grace, no, ang Diyos na ang gagawa ng connection. Are you with me? Una, nag-start sa mga sets of officer. And then, dumating sa, nag-come up doon sa, magkaroon ng prayer meeting every Tuesday in our area. And then after that, dumating doon sa point ngayon, and nung last Saturday lang nangyari, na nagkaroon uli ng Bible study para sa mga bata. And more than 20 yung mga bata na nandoon. Kasama ng mga parents nila, o ilan sa kanilang mga magulang ay nandoon din. Nagsusupervise. Amen? And I thank God for that. Why? It's because nakikita mo, once na nakuha mo yung set man, ang lahat na nasa likuran niya ay mahahatak mo rin. Hindi mo kinakailangan, kailangan malaking isda. No. Walang maliit at malaking isda. Ang importante, you know what, distinguish siya, no, na siya ang set man sa inyong lugar. Then do something. Pray for her or him. Once na ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon na siya ay makausap mo, yun na yung araw na dapat mong samantalahin. Para ma-impluwensyahan mo yung buhay ng isang tao. I hope and pray, by God's grace, no, maka-apekto totally, you know what, ang gawain ng Panginoon sa aming lugar, sa buhay at pamilya ng mga batang iyon. They are excited. In fact, meron pa kami nakausap ni Pastora na taga Vista Verde na gusto niyang isend yung kanyang dalawang anak, no, saan? If meron tayong BBS na tinatawag, Vacation Bible Study or Bible School. Amen? No? So ang tanong, sinadya pa namin na makausap yung tao na yun? No. Siya mismo ang nagtanong. Why? Willing siya na mangyari na ang kanyang anak ay matuto ng salita ng Diyos. Why? It's because season na natin ngayon. Ano yung season natin ngayon? Season natin ngayon na magkaroon ng katuparan ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. That's why always remember that, church. Amen? Amen. Na plano ng Diyos ang bagay na yan. Plano ng Diyos, you know what? Na mismo ang ating lugar ay maapektuhan natin. Ang kailangan lang, huwag kang huminto. Nakakapagod kasi Bible study na lang ng Bible study. Anong gusto mo mangyari? Gusto mo pot session yung nakikita mo sa inyong lugar?
ng mga adik? Yun pala eh. No. Ang sabi natin, ang tanong, you must do something. Ikaw yung umapekto sa kanilang buhay, hindi sila yung aapekto sa'yo. Amen? Amen. You know, natutunan ko tong salita na ito and sasabihin ko rin sa inyo. You know what? No? Nakita niyo yung apoy? Tama ba? Tama ba? Hindi niya na kailangang i-announce na siya ay nasusunog. O merong apoy, tama ba, na siyang kinikreate. Are you with me? I hope and pray na matutunan natin na dalhin yung apoy na nagmumula sa Diyos. Are you with me? Are you with me? And you know what? Once na ito ay malinaw na nanggagaling sa Diyos, I tell you, hindi ito mapipigilan na mag-alab sa buhay ng mga tao. It's the same. Nasusunog yung nasa likuran kanina. Tama ba? Hindi niya kinailangan, you know what, na magpapansin. No. Automatic na siya ay naka-attract ng mga tao. Audience. Tama ba? Tama ba? Para saan? No? It's because alam mo na kapag merong apoy at merong nasusunog, you know what, yung mga tao ay totally, no, lalapit sa kanya para siya ay apulain. Tama ba? Para siya ay patayin. Tama ba? You know what? I hope and pray na ang apoy na nanggagaling sa Santong Espiritu na siyang inilagay sa puso't isipan ng bawat isa, ganito rin ang mangyari sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa. Are you listening? Amen. Na kung saan hanggang isang araw, hindi mo na may contain ito sa sarili mo, subalit ito ay totally na maibahagi natin sa mga tao na nasa ating kapaligiran. And you know what? Totally, hindi natin ito mapipigilan. Amen. Why? It's because alam mo na ang may dulot ng apoy na ito ay ang Diyos. Para saan? Upang tupukin ang buhay ng mga tao. Anong ibig ko sabihin? Upang baguhin ang buhay ng mga tao. Mula sa kadiliman, sila ay dali ng Diyos sa kaliwanagan. I hope and pray na ganito ang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. The reason kung bakit wala tayong impact, the reason kung bakit ang church ay walang impact, are you listening? Why? It's because hindi natin hinahayaan na mag-aalab ang ating pananampalataya. Hanggang totally tayo ay makaapekto sa buhay ng marami. Can you imagine kung ilan tayo rito ngayon, totally 100% sold out tayo. Saan? Sa nais ng Diyos na mangyari. I tell you, bigyan mo ang sarili mo 5 to 10 months. Kung hindi ka makapag-create ng apoy sa inyong community. By God's grace. And from time to time, kung hindi mapansin ng mga tao, yung na-create mo na apoy, I tell you, it's all by the grace of God. Hello? I remember, sabi ng mga tao sa community namin, hindi naman kami Christian. And you know what? Last Tuesday, isa doon sa hindi Kristiyano lumapit. Nakikinig siya at nag-testify mismo. Hindi ako Kristiyano, Katoliko ako. Sabi niya ganon. It's okay. Pero ang sarap makinig. Tinetestify niya, gusto kong makinig. Are you with me? And then doon mo makikita from, you know, by God's grace, binabago ng Diyos yung buhay ng mga tao. Are you with me? Binabago ng Diyos yung buhay ng mga tao at binabago ng Diyos yung inyong komunidad. Why? It's because meron nagsimula. Sino ang nagsimula? Ang nagsimula, yung mga tao na merong passion handang sumunod sa nais mangyari ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Huwag mong hintayin na merong, alam mo yun, no? Merong pupunta sa inyong lugar, tapos, you know, makikita mo, buti pa sila, no? Mainit sila sa Panginoon, nagsishare sila. Diba ikaw ngayon dapat mag-impluwensya sa iyong komunidad? Kung yung mga kulto nga, hindi sila naiiya, tama? Naipangalandakan. Dito kayo maliligtas. Tama, mali? Yung mga kulto, sinasabi nila,
Kami ang daan. How much more yung totoong Kristo na tinanggap mo sa buhay mo? Pastor, kasi naiiyak ako eh. Yun ang totoo. Kasi naiiyak ka. Naiiyak ka na ilabas si Kristo sa buhay mo. Kailan mo ilalabas yan? Yun ang tanong. Tama. Amen. Meron nakarating sa akin, isa sa mga youth natin ngayon, na nanindigan siya, sinabi niya sa kanya mga magulang, no, ito na po yung nahanap kong pamilya, spiritual na pamilya. Even though na yung mga magulang niya ay hindi niya pa kaisa sa ngayon. And you know what? Nung nakarating sa akin yun, sabi ko, I thank God for that. Why? It's because naglakas loob ang bata na ito na magsalita ngayon. Listen, kung totoo sa puso mo yung nararamdaman mo, hindi mo pwede itong sakalin sa kaloob-looban mo. Dalawa lang ang pwede mangyari dyan. Una, mapatay mo yung alin, yung apoy na inilagay ng Diyos sa puso mo, or ang pangalawa, totally mawala ito sa buhay mo. Think. Busy kasi ako, pastor. Sino ba ang di busy? 2 to 3 years ago, meron nagpapaalam sa akin, isa sa inyo, pastor, gusto ko na mag full time. Iiwanan ko na yung trabaho ko. Sabi ko, no. Huwag mong iwanan yung trabaho mo. Why? It's because pwede ka pa rin gamitin ng Diyos habang ikaw ay naghahanap buhay. And totoo nga. Until now, by God's grace, nagagamit siya ng Panginoon sa maraming bagay. Amen? Why? It's because kung minsan iniisip natin, para totally makapaglingkod tayo sa Panginoon, iiwanan natin kung ano yung ating field. No. Naunawaan niyo po ba? Naiintindihan niyo po ba? Hindi niyo kailangan gawin yun. Dahil ang totoong field natin, ang sanlibutan na ginagalawan natin. Alam niyo ba yon? Ang totoong field natin o area of responsibility natin ay yung sanlibutan na ginagalawan natin. Amen. That's why, sa mga newly grad, siguraduhin nyo, once na kayo nagkaroon ng mga trabaho, kayo ang makaka-apekto sa inyong mga office mate. Hindi sila yung makaka-apekto sa inyong buhay. Kayo yung mag-aya sa kanila. Dahil most of the time, malalakas ang loob nila na iyayain kayo saan? No? Happenings dito, happenings doon. Tama? Then, sila yung iyayain nyo sa happenings sa Panginoon. Then doon yung makikita sa sarili nyo, no, kung ano ba talaga yung meron kayo. Amen. No? Look at this. I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. Why? It's because once na ibinigay ng Diyos ang alin, yung set man, ang kasunod nito, yung mga tao na nasa likuran niya. Are you with me? Once na ibinigay ng Diyos yung mga taong nasa likuran niya, ang kasunod nito, yung lugar na kung saan nakatayo doon ang kanilang kampo. No? His land. Are you with me? That's why look at this. Anong sabi dito? To possess the land, it means He will give you the king of the land or the set man in the land. No? Did you get this? Para ma-possess natin yung land, ibig sabihin, ibibigay niya yung hari ng land o yung set man o yung leader ng lugar. Malinaw ba? Sa inyo? Then, pagkatapos na maibigay sa inyo yung leader nung lugar na inyong ginagalawan, God will give you His people. Why? It's because kung siya ay leader, may mga tao na nasa kanyang likuran. That's why, importante na ma-identify natin sino yung mga leader, sino yung mga setman sa ating mga lugar. Why? Dahil sila rin yung gagamitin ng Diyos
para totally, you know what, ma-invade natin yung ating community. Ma-influensya natin yung ating komunidad. And you know, can you imagine this? Sa lugar namin, hindi lang kami ang Kristiyano. Alam niyo yon? Pero sa lugar namin, no, I believe, ginagamit kami ng Diyos sa aming komunidad. Even though na maraming Kristiyano doon by God's grace. Are you with me? Are you with me? One time, may lumapit sa akin, no, Vice President ng aming association. And you know what? Christian din siya mula sa day by day. And you know, sabi niya gano'n, alam mo, Pastor, nagpapasalamat ako na merong ginagawa ang Diyos sa ating subdivision. Nanggaling mismo sa bibig niya. And dumating doon sa point na isa sa desire niya, Pastor, isa sa desire ng puso ko, tawag dito, maglagay ng mga verses sa bawat streets. Baguhin din yung pangalan ng mga streets. Tama ba? No? Ano yung mga example nila? Isa sa example, maka-Diyos. Mapagbigay. I tell you, dumating sila sa ganong kaisipan. Ang tanong, can you imagine kung paano mo naapektuhan ang kanilang buhay? Why? Dahil lamang sa pagsunod mo sa Diyos. And you know what? They are very excited na yun ay mangyari sa aming community, sa aming syudad, sa aming subdivision. And sabi kong ganon, I thank God for this. Hindi ko ma-imagine one day, hindi lang dito, even sa Cherry Homes, hindi lang sa Cherry Homes, but sa buong Mambog, hindi lang sa Mambog, sa bawat barangay sa ating syudad ng Bacoorad ng Imus, by God's grace. Ang tanong, sino magsisimula ang pagsunod natin ng mga anak ng Diyos sa Panginoon? Walang pagbabago mangyayari kung hindi tayo marunong sumunod sa Diyos ngayon. And you know what? No? Sabi kong ganon, sabi ko, salamat sa Diyos. Why? It's because this time, nagiging excited sila sa bagay na yun. Are you with me? And isa sa nirarally namin sa subdivision namin, magkaroon ng volunteer paggabi. Alam niyo ba yon? Volunteer. It's because hindi kami makapag-afford na makapag-hire ng security guard dahil sa liit ng aming subdivision. Amen? That's why, nag-usap-usap kami na tayo mismo yung mag-volunteer. And isa pa to sa wino-workout namin na mag-house to house lahat ng mga leaders doon sa community. And they are also excited sa bagay na yon. Nasabihin sa lahat ng mga taga-roon, tawag dito na kami po ay gumagawa ng pagboboluntaryo. Amen. But you know what? Hindi maiaalis sa isang lugar, merong mga tao na ayaw sa ginagawa mo. True. That's why the book of Nehemiah, I tell you, yun yung siniserious ko sa kanila. And sila mismo tinetestify nila, sabi ganun, Pastor, alam mo, totoo nga itong Nehemiah. Why? It's because nakikita ko yung subdivision natin dito sa aklat na to. Sabi ko, I thank God for that. Why? The moment, you know what, na inilagay ako ng Panginoon doon sa posisyon na yon, you know, isang bagay yung tinanong ko sa Lord. Ano yung, Lord, ano yung mensahe mo for this place? He gave that word to me. Are you with me? Amen. That's why, excited ako, one day, 5 to 10 years from now, I don't know, maybe 15 years from now, na makita ko unti-unti, makita natin unti-unti na meron totoong pagbabago sa ating syudad. Hello? Amen? If some of you gusto nyo tumakbo saan, like for example, sa pagiging chairman, kagawad, city councilor, then go! We are here para lamang bakapan kayo. Are you with me? Amen. Are you with me? Yes. Why? It's because I believe the only time na magkakaroon ng changes sa form of government, once na yung tao na nasa posisyon ay merong Kristo sa buhay. That's all. That's why you must be open sa bagay na ito. Mark this word. Are you with me?